Hello, good afternoon po. Magandang hapon sa inyo lahat. Lawrence Santa Ana po. Medyo matagal po akong hindi nag-vlog. Pero ngayon po, pinilit ko pong mag-live dahil mag-vlog. Dahil nga po sa balitang na nandito na si Alice Goo sa Pilipinas. Yan po ang issue ko po. Ganito reminder ko po ulit. Public office is public trust. Dapat ang lingkod bayan, hindi balat sibuyas. May kasabihan. Kung ayaw mong mainitan o mapaso, lumayo ka sa kalan. Ibig sabihin, kung ayaw mong napupuna ang mga salitang lumalabas sa matabil mong dila, ayaw mong napupuna ang makilos at galaw mo, huwag kang pumasok sa politika, huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. At huwag kang nagre-reklamo, huwag kang nagagalit pag napupuna ang mga salita, kilos at galaw mo, dahil ang job description ng posisyon mo ay maglingkod sa bayan. Hindi ka namin pinilit para maupo dyan sa pwesto mo. Ikaw ang nag-apply. O yan po, reminder po yan sa mga ating leader, mga kagalang-galang na nasa executive, judiciary at legislative. Yung nga po, ang hot issue kanina, yung si Alice Goo, nahuli na ng Indonesian authorities. Kaya sabi ko nga una, nakahuli kay Tebes yung Timor-Leste authorities. Sumunod, si Silago at si Cassandra Leong ang nakahuli, Malaysian authorities. At ngayon naman si Alice Goo, Indonesian authorities ang nakahuli. Tapos si Bantag, ang tagal na 2 taong mahigit na hindi mahuli. Si Kibuloy, ganun din, 3,000 pulis, hindi pa mahuli. Ano kaya't mag-request ang Marcos administration sa Indonesia at Malaysia sa Timor-Leste na pumunta rito yung mga pulis nila at silang humuli. Kay Bantag at Kibuloy, malamang sandali lang nahuli na yan. O, di po ba? Hindi po to joke. Kasi nga, humingi tayo ng tulong sa Malaysian government, Indonesian government, Timor-Leste government para mahuli yung 3 na tumakas sa Pilipinas. Bakit hindi natin gawin ulit na humingi tayo ng tulong sa gobyerno ng Timor-Leste, gobyerno ng Malaysia, gobyerno ng Indonesia para pumunta sila rito. Silang humuli kay Bantag, kay Kibuloy at sa mga co-accused ni Kibuloy. O, di po ba? Siguro hindi na nila kailangan yung 3,000 pulis. Mga 10 Indonesian pulis, 10 Malaysian pulis, 10 Timor-Leste na pulis. Kaya na nilang huliin si Bantag. Saka si Kibuloy. O, yan lamang po aking napansin. Ilang aking opinion. Kahit parang joke po yan, pero makatotohanan po yan. Kasi nga, umasa nga tayo sa Indonesia, sila humuli kay Goo. Umasa tayo sa Malaysia, sila humuli kay Silago at kay Cassandra Leong. Umasa tayo sa Timor-Leste, sila humuli kay Tebes. O, diba? Ngayon, sa issue naman doon sa hearing kanina ng Quadcom, sa Kamara de Representantes, hindi ako sang-ayon doon sa ginawa nilang executive session. Kasi nga po, mag-executive session lamang kung involve ang national security sa pag-usapan. Meaning yung pambansang seguridad ng Pilipinas ang nakataya. Yung kaninang nakataya lang yung seguridad ng pamilya daw nung Colonel Padilla. Di ba? Saka, gusto ni Dan Fernandez na huwag banggitin yung pangalan ni Duterte. Di po ba? Samantalang nagtanong si Benny Abante, Congressman Benny Abante, binanggit na ni Colonel Padilla na may mas mataas kay Lieutenant Colonel Garma na yung boss niya si Duterte. Ano pa bang lihim ang gustong ilihim ni Dan Fernandez na alam-alam na nasa simula pa lang ng pagdinig? Si Duterte na nga yun nasa likod noong pagpatay sa 3 Chinese. O di pa, hindi ko maintindihan si Dan Fernandez. Siguro, sisip niya, concern siya sa safety ng pamilya ni
Colonel Padilla, pero naibigay na, nabanggit na. Di ba mas magandang at least malaman ng buong mundo na sasabihin uli ni Padilla na ang mastermind si Duterte. May mangyari man sa kanyang pamilya o siya membro ng kanyang pamilya at sa kanya, alam na ng buong mundo kung sino ang may kagagawan. Kaya hindi, para sa akin, hindi wise decision yon. Nagpapakitang concern siya sa safety ni Padilla, pero hindi tama yon. Para sa akin, hindi tama. Nabanggit na nga, ilang beses na nabanggit na si Duterte ang mastermind, nag-utos. Tapos ililihim mo na baka sabihin, mabanggit uli pangalan ni Duterte. Hindi ako bumilib kanina kay Congressman Dan Fernandez. Pero siyempre, call niya yon sa kanyang pangunawa, sa kanyang concern siguro. Pero hindi na makukuha yung kanyang intensyon din dahil ilang ulit na nabanggit sa pamagitan ng mga witness ang mastermind sa tatlong pagpatay sa Incheck yung matandang Duterte. Kaya parang tuloy hinadlangan ni Dan Fernandez na malaman ng buong mundo yung mga pangyayari tunay na nangyari sa pagpatay dun sa tatlong Chinese. Ewan ko, hanggang ngayon yata nag-executive session pa rin sila. Lamang po ang aking opinion. Ito po si Lawrence Santa Ana po, ordinaryong tao. Ito pang sandali nating isyong panlipunan. Thank you po, thank you.